times never come back. And we don't want to forget. Because history gets old, but gold. All right. Okay, you turn your Bibles now in the book of Psalm 133, and then we'll go to the book of Ephesians chapter 4. And we'll read two passages, and I'm still going to talk to you about the parental guidance. At ako'y naniniwala na habang pinag-uusapan natin ito, ang mga kabataan ay natututo rin. Psalm 133, verse number 1. You got it? All right. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ephesians chapter 4, in verse number 3, the Bible says, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Tayo sandali manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita. Salamat po sa presensya ng inyong mga anak. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-uusapan po ngayon about the unity and the home. At how we promote it. And naniniwala po kami na ito po ay kailangan sa aming family. And alam po namin na ito po ay hinahanap po namin sa aming pamilya, but we just don't know how to do it. But we thank you that we have the Word of God, your Word, our guide. And give us only, O God, a willing mind to obey Thy Word. Para naman pong mahirap man ito, masakit man sa amin, pero gagawin po namin because this is what we are looking for. At hindi nga lang namin, yan, alam na namin, hindi namin alam ang daan, pero ngayon matututunan po namin, ibigay niyo po sa amin ang willingness to obey Thy Word, to stick to it. Salamat po at patawad po sa lahat ng mga pagkakasala at pagkukulang. May mga kapatiran po kami ngayon na on the way na papunta po simbahan. Ingatan niyo po sila, Panginoon, upang makasama po namin sila na malahati. Salamat po at ang lahat po ito pinasalamatan po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. You may be seated. All right. I hope you're ready now. Amen. Amen. Sa binasa natin mga kapatid, ay gusto kong pansinin ninyo yung salitang unity because it is very important. No? The word unity in these two passages are very important words. You see, in the book of Psalm, the Bible says how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. And in the book of Ephesians, Paul's letter to the Ephesians, he said, we are admonished to endeavor to keep the unity. And because pagka ginawa ho natin ito, meron hong resulta, and resulta is the very or the things na hinahanap natin, or is the very thing, no? Pagka pinersonalize natin ito yung hinahanap natin sa ating pamilya. And it is very important na makuha natin ito. What do you think? What is the word? What is that single word na napahalaga? It is the word peace. No, yung salitang peace. Nakikinig na kayo? All right.
kapayapaan sa tahanan. Alam niyo ba, nakakalungkot mga kapatid, pagka ang tahanan natin ay walang kapayapaan. Amen. Kapag ka ang tahanan natin ay walang kapayapaan, yan ang nakakalungkot. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, ako po'y hindi nawawalan ng kina-counsel weekly or every week. Ako'y nagka-counsel ng tatay, nagka-counsel ng nanay, nagka-counsel young people. You know, the problem is always yung peace of mind. Wala silang peace of mind. So, it is very important sa atin ho, bilang isang Kristiyano, na magkaroon tayo ng peace of mind, lalong-lalo na sa ating mga pamilya. Now, do you understand? In the book of Psalm, no, yung yung song ni David in the book of Psalm, ito po'y nag-i-encourage sa atin. Ipinapakita niya na how delightful and agreeable. You see, sabi niya, how delightful and agreeable. You see, for the brethren to dwell together in unity. You see, nakakatuwa, sabi niya, masaya kapag ka ang tao ay nagsama-sama. The brethren, so speaking about family. You see, because the Bible promotes unity in the home. You see, nakikinig po ba kayo? Amen. Huwag kayong mabahala sa ulan. Bahala ang Panginoon sa ulan. Okay? Alright. Hindi nyo mapapigil yan. Okay? Now, ang akin pong i-emphasize sa umagang ito, ang Biblia po ay nagpo-promote po ng unity in the home because this is what all were longing for. Lahat po tayo naglulong, lahat po tayo umaasam-asam na magkaroon po ng unity sa atin pong tahanan. Sapagkat sabi ko nga po, pagka walang unity sa ating pamilya, walang unity, hindi natin makikita yung kasiyahan. There is no peace. You see? Because if there's no unity, there's no agreement, there's no, happiness inside the family. Wala akong kasiyahan. Walang matutuwa pagka ang mga miyembro ng pamilya ay hindi nagkakasundo. Yung mag-asawa hindi nagkakasundo, yung anak hindi kasundo yung magulang hindi kasundo yung anak. That's bad. Di ba? At wala akong mag-i-enjoy sa loob ng tahanan, wala akong matutuwa sa loob ng tahanan pagka ganun po ang ating sitwasyon. Ano po? Kaya nga po ang Biblia ay nagpo-promote ng unity. You see? Kaya nga sabi ni Paul sa New Testament, sa mga taga-Ephesus, sabi niya, endeavoring to keep the unity in the band of peace. You see? Notice what the Bible says in verse number 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the band of peace. Now, we understand, ang basis ng unity, mga kapatid, is the Spirit. Okay? Now, when we talk about the Spirit, the letter, the Spirit here ay nagsisimula sa capital letter S. It means okay? And nauunawaan natin, pagka pinag-usapan natin yung persona, yung Espiritu ng Diyos, banal na Espiritu, pagka pinag-usapan natin, nauunawaan natin na walang ibang binabalangkas dito, tinutukoy dito, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Because we cannot separate the Holy Spirit from the Word of God. You see? Na pag makikita lamang po natin, nakasundo natin ang banal na Espiritu, pagkakasundo natin ang salita ng Diyos. Pag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, naniniwala ako na sumusunod tayo sa banal na Espiritu. Now, notice what the Bible says here. Endeavoring to keep the unity of the Spirit. You see? Endeavoring. Tayo talaga ho'y nagsusumikap. Tayo po'y nagsusumikap na tayo ho ay magpasakop sa banal na Espiritu. Then, paano natin malalaman na tayo po ay nagpapasakop sa banal na Espiritu kung tayo po ay nagpapasakop sa salita ng Diyos? You see? Now, for example, ito ay napakasimple na lamang po, mga kapatid, na matagal na po nating pinag-uusapan. Now, as far as the family is concerned, may programa ho ang Panginoon sa pamilya. Ang sabi ko nga po sa inyo, ang Diyos ang nag-institute, ang Diyos ang bumuo ng family
Therefore, ang Diyos din po ang merong karapatan na maglagay ng rules sa loob ng family natin. Naunawaan niyo po? Alright. Now, ano po yung mga sistema sa loob ng family natin? Meron hong batas ang Panginoon na sinabi ng Panginoon, ang tatay ang dapat maging leader ng tahanan. Napakasimple po yan. Pag hindi natin sinunod yan, then we cannot attain peace because there is no unity in the Spirit. You see? Nakukuha niyo po. If there's no unity in peace, you see? Kasi sabi ng Biblia, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Na merong kapayapaan. At ang kapayapaan, makukuha natin pag merong unity. Now, unity in the Spirit. Now, again, paano natin ma-attain yun? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pagka tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Now, listen, pagka nagkamali tayo sa sistema natin at hindi natin sunod yung sistema ng Panginoon, there is no unity, and if there's no unity, there is no peace. No wonder kung bakit, mga kapatid, ang ating tahanan ay magulo sapagkat wala hong espiritu, wala hong unity of the Spirit, and therefore we cannot find peace. Ito ang nakakalungkot dyan. Ha? Sabi ko nga tingnan nyo, obserbahan yung mabuti. Karamihang pamilya na ang nagpapatakbuho ay ang babae. Laging may gulo. Matindi ang gulo. Mukhang iisang boses lang ng lalaki, malakas ng loob na magsabi ng amen eh. Kung hindi pa kayo mapahiya di ba? Anyway, alam nyo, totoo po yan. Pagka ang babae, I can tell you, sabi ko sa inyo, nagka-counsel ako ng maraming mga mag-asawa at families. No? Sa akin hong observation, ang lagi kong nakikita, mga kapatid, yun ang problema. Who runs the family? Sino ang may control sa mga bata? Sino ang may control sa mga bata? Babae. Sino ang may control sa budget? Babae. Sino may control sa loob ng babae? Babae. Anong trabaho ng lalaki? Maghanap buhay lang. Kaya may problema ho sa bahay. Kaya sabi ko nga sa inyo, we cannot find peace in the home because of that. Nagkakarinigan ba tayo? Parang wala akong kausap ng mga tao rito ngayon. Alam niyo, pagka itong pinag-uusapan natin, masyadong seryoso ang buhay ninyo eh. So, alam niyo, hindi, sabi niya, Pastor, alam kong masyadong seryoso yan eh. Hindi ko mapapatawad ang asawa ko. Oh yeah. But you see, mga kapatid, not only that, now, pag-aralan niyo mabuti, who controls the home? The mother. Who controls the mother? Yung pinakamaliit na bata. Ugong. Oh yeah. Ang nakakalungkot nito, kung sino pa yung pinakang maliit na bata, siya pa yung kumukontrol sa mother. At ang kumukontrol sa buong bahay, yung mother. Dictated by his kid. The youngest. Yan ang masakit dyan. So, we cannot. Sabi ng Biblia, there must be a unity in the Spirit. Okay? Now, listen. Ang ini-emphasize ko is, God promotes unity in the home. Because if we cannot, kung wala hong unity ng Spirit or unity in the Spirit in the home, then, again, wala ho yung iniisip nating kapayapaan sa tahanan. You see? Now, paano po natin ito sisimulan, mga kapatid? Because God promotes unity in the home. Now, again, ang sabi ng Biblia, sabi ni David in Psalm 133, how good and how delightful, how agreeable, no? Now, you see, the unity is unity, but sinabi pa rin it means agreeable, no? Alam niyo kung bakit? If the basis, kung yung basis ng atin hong agenda sa loob ng pamamahay ay ang salita ng Diyos, and then nagkakasundo tayo in the spirit of
of the Word of God, then it is always agreeable. And it is always agreeable, sabi ni David, how delightful, how good, sabi niya, for brethren, no? Na lagi nagkakasundo sa isa sa batayan na ito. You know, alam niyo mga kapatid, every time na tumatayo ko dito sa pulpit, sinasabi ko sa inyo kung anong stand natin at ano yung pinaglalaban natin. Okay? Now, I'm talking about not religiously, brethren. Spiritually. Because the war the battle is in spirit. No? Wag ho natin itong sabihin na this is the stand of the Baptist. No, this is God's stand. Hindi po ito paninindigan ng Baptist, kundi ito ang paninindigan ng Diyos. Amen. Now, it happened nga lang na tayo ay nasa Baptist church and we belong to the Baptist church. But the truth is, this is what we stand because this is what the Bible says. Amen. Now, sinusunod natin ito, hindi, alam niyo minsan may mga nagsasalita, alam mo sa inyo mahigpit eh. May mga nagsasabi nga mga opisyal, sabi nila, ayoko diyan sa simbahan niyo, mahigpit. Sabi naman doon sa isang junior, sabi, diyan ka pala umaattend sa CSI. Oo, naku, matindi ang standard dyan. Mataas masyado. No. Hindi natin sinasabing standard ng CSI or standard ng Baptist Church, standard ng church na ito. That's the standard of God. Now, yung bang mga kapatid na sabihin ko dito sa inyo na ang tatay ang dapat leader ng tahanan yung ba'y paninindigan lamang ng Baptist? No, paninindigan lahat yung dapat ng mga tao, lahat ng mga tatay. Yung bang sinabi ng Biblia na ang babae ay dapat magpasakop sa lalaki, sa asawang lalaki, yung ba'y paninindigan ng Baptist? No, paninindigan dapat lahat ng mga mag-asawa yun. You see? Kung sana nasusunod lamang at sinusunod lamang ho yan, sana wala tayong problema sa ating bansa. Yung mga churches kasi, marami ng mga churches kasi nagpo-promote na babae na ang mangunguna sa bahay. Ang tawag nila, women's leave. Liberation ng mga babae. Pag sinunod natin yung Biblia, kapatid, wala akong karapatan yung babae manguna sa lalaki. Amen. I mean, ito muna ang dapat i-establish natin saan tayo magkakasundo. Okay. Now, hindi po pwede na basta na lamang kayo magpo-promote ng unity sa bahay nyo. Dapat magkasundo tayo rito. Teka muna, saan tayo magkakasundo? Sa hindi pagkakasundo. Mahirap po yun. Pag nagkasundo kayo, sa hindi pagkakasundo. Ang pinakamaganda, magkaroon kayo ng agenda kung saan kayo magkakasundo. Now, because both of you believe in God and believe that it is God who established the family, therefore, let's get the standard of God in the family. You see? Pag hindi natin ginamit yung standard ng family at gamitin natin yung mga kuro-kuro ng mga tao, tapos ang ating pamilya. Pagka ang nag-drive na sa military ay civilian, delikado na ang military. Naunawaan nyo? Dapat ang magda-drive sa military ay military din. Naunawaan nyo? Kasi pagka ang nag-drive sa military ay civilian, tapos na ang military. Anong alam ng civilian sa military? Mahirap po yan. Yun ang alam ng military na civilian-minded Nagkakaloko-loko na ay gaano pa kaya yung i-drive mo yung military na ikaw ay civilian? That's not good. So same thing mga kapatid. Ang ibig ko sabihin, pagka yung family ay tinayo ng Diyos, Diyos dapat ang magpatakbo ng pamilya. Siya nakakaalam Now, so ano ho ang dapat natin gawin? At ang tatandaan po natin, unang-una, the Word of God is very important. That's why we're teaching we're encouraging couples to have Bible at yung Bible is the basis
of our faith and practice or practices. Now, kaya nga meron ho tayong tinatawag na magkakaroon tayo ng First National Couples Conference. Bakit? Para maunawaan ng bawat isa kung ano ang meron, kung anong meron ang Diyos para sa ating pamilya. Now again, mga kapatid, God promotes unity in the home. Ini-encourage niya tayo. Kaya sabi niya, pag sumikapan natin, sikapin natin na magkaroon ng unity sa ating tahanan. Napakahalaga na magkaroon tayo ng ganyan sa ating tahanan. You see, now look, how do we do that, mga kapatid? Paano natin ginagawa po ang mga bagay na ito? Okay? Now, una, i-check po natin muna kung ano yung mga pagkakataon sa buhay natin, mga basics, no? Na sa buhay natin, na dapat tayo nagkakatipon, pero nawawala na ngayon because of pressures from outside. Alam niyo ba ho ngayon, sabi nila, pangit naman yung pinipressure mo yung tao. Meron hong magandang pressure na nakita po ako para sa pamilya. Yung parents pressure, maganda po yun. Yung pinipressure natin, yung ating mga anak, yung ating pamilya for good. That's good. Now, pero ang gusto ko po makita, mga kapatid, ano yung mga nawawala na mga pagtitipon natin sa ating bahay? Personal, mga kapatid. Alright? Number 1, i-check nyo po yung inyong meal time. Meal time. Yung panahon ng pagkain, oras ng pagkain. Let me ask you a question. Do you still have a family meal time? Alam niyo nung nauso na po yung mga fast food, nawala na ho yung mga katulad nung araw. Ako po, sabi ko sa inyo, yung 40 years ago, iba ang panahon nung araw. O yung iba sa inyo rito, 70 years ago. Pero ang totoo po niyan, kahit ako ngayon, 40 years ago, iba na ho ang panahon ngayon. Noong araw, hindi ho kakain ang buong pamilya pag may kulang pang isang miyembro ng pamilya. Naabot niyo po ba yun? Oh yeah. Yung iba sa inyo, alam na alam niyo po yan. Pag nakaupo, nung araw kami, ang tatay ko, pag umupo na yan dyan na wala kami, may tama na kami kaagad yan. Sapagkat hindi kami kumakain, hindi kumpleto ang pamilya. May mga designated na upuan na ho yan. Ang tatay ko nasa kabisera. Okay? Nasa kabisera na yan. Pagka tumingin na yan ang paligid na ganyan at merong wala dyan. You see? Yan ang nagiging problema ho niyan. Alam niyo kung bakit? Ngayon ho, iba na eh. Ngayon, puro mga ang tawag ho natin dyan, junk food style. Parang cafeteria, yung bahay natin. Kukuha yung isa, kakain ng pagkagusto niya, kakain pagkagusto niya, kakain, kukuha ng kape, kukuha ng biscuits, kukuha ng tinapay, tapos dadalhin sa harapan ng television. Kaya makita nyo kung saan-saan, parang pumasok lang kay Starbucks. Pupunta sa counter, kukunin yung kape, kukunin yung tinapay, dadalhin kung saan. Sa harapan ng TV or sa harapan ng computer. Now, do you understand na ito na ho ang nawawala sa atin ngayon? Family meal time? Boy, naaalala ko nung araw po, mga kapatid eh. Ang tatay ko, pagka pumwesto yan dyan sa harap, nakapwesto yan ganyan, titingin yan ganyan. Pagkatapos naming manalangin, o titignan muna yan. Pag merong kulang, magmumura yan. Yun ang unang dasal niya. Yung tatay ko, mahilig magmura yun eh. Pero sa langit naman pumunta, mga kapatid. Pagkatapos yan, mananalangin na siya. Pagkatapos niyang manalangin, ayun, magpapatawa na yan. Basta't kumakain kami, lagi siya nagpapatawa. You see? Now, you know what? Yung family meal time, mga kapatid, yun ay panahon na dapat fellowship ng family. You see, hindi ho natin minsan nauunawa. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, nung nakaraang linggo, yung time na ibinibigay natin sa ating anak, mga kapatid,
Kahit dun sa pagkain pa lamang, ha? Sa pagkain. Nare-retain yun. Nananatili ho yun sa isipan ng ating mga anak. You see, nananatili yun sa isipan ng bawat miyembro ng pamilya na nakaupo dyan sa table. At yung mga bagay na iyon, mga kapatid, yun mismo ay mag-i-enhance ng ating relationship. Lalong-lalo na sa panahon ng mealtime, meron kayong konting, kwela ba? Konting usapan ng mga weaknesses, Hindi yung nasa table para kayong mga tigre sa nagpapakiramdamon kung sinong unang kakagat. Walang imikan. Ganun lang yan. Papakiramdaman. May mga ganun naghihintayan na kasi galit yung tatay sa nanay, galit yung nanay sa anak, galit yung mga anak sa tatay. Pasa-pasa at nagtitingin, nagpapakiramdaman. Sounds familiar? Ha? Most of the time, ganun po ang sitwasyon natin sa bahay natin. That's why there's no peace. There's no unity in the spirit. Pero kung lahat po yan, merong ganyan, tapos dyan sa table, nagtatawanan kayo, abay, ikaw nga naman, paano ka makakakain ng relax niya na itong grabing ginawa mo sa akin, mamatay ka sana habang nagsusubo ka. Habang nagsusubo ka, minananalangan, magbulunan ka sana pag uminom ka ng tubig, sana matuluyan ka na. You understand that? So, nasaan yung peace doon? Nasaan yung, we cannot find peace. And, we should stop that kind of cafeteria-style meal sa bahay natin. Oh? Kaya nga, ini-encourage ko lagi sa mga bata, pagka yung mga bata ay kakain, maupo, turuan yung maupo yan. Hindi yung hawak-hawak yung pagkain, tapos tatakbo-takbo. Tapos yung mga nanay naman na mga konsentidora, habol-habol, ito na. Pagkatapos, papasok sa ilalim ng mesa, habulin, sabi nila, kasi bata, pastor. Yun ang the best time to train. Habang hindi pa marunong ganun, hindi pa marunong mag-tiger look. Ha? Paupuin niyo yan. Upo. Dito ka, anak. Pag kumakain, dapat maupo. Pag umalis na naman, daklutin mo. Upo. Pag ayaw makinig, upo! You see? Now look, alam niyo mga kapatid, because we're promoting unity, habang bata pa yung mga anak natin, i-promote na natin yung unity. And then habang nandiyan dyan, you talk about, sabi ko nga, you talk about something that's funny, Pagka medyo nagkakatawanan kayo dyan, napakaganda ho yan. At yan ang hindi nila mamimiss. Kaya pag alam nilang kainan na, pagka bagting na, kung tawagin sa Bisaya, kada bagting kaon, sana bakit niwang ka man to? Isa lang kabagting, isa kaadlaw? Oh. pagka bagting na, ayun, hindi lang sila matutuwa dahilan sa kain. Matutuwa sila kasi si tatay magpapatawa na naman, yung kapatid niya magpapatawa. Alam mo, meron akong kapatid na matindi magpatawa. Talagang every time nakakain kami, halos lahat ng kwento, pasat nagtitipon kami. Halos lahat, walang seryoso. Yun, dalawa lang yun. Pag nagseryoso yun, iiyak yun. Pero pag hindi seryoso yun, tatawa yun. Wala siyang neutral. Nakakita na kayo ng ganon? Ha? Hindi nagkikwento na parang formal na ganon. Pagka nagseryoso siya, iiyak siya. Pagka hindi naman siya nagseryoso, tawa ng tawa. You see? Minsan sa isang bandang maganda yun. Kaya pag iiyak, iwanan mo na. So, I'm telling you, brethren, you have still let's get that old-fashioned style sa ating tahanan. Alam niyo, yan ang namimiss natin . Sabi ko nga, nung araw, less ang problem nung araw pagdating sa family. Bakit? Meron pa tayo, nagkakatipunoy pa yung pamilya pagdating sa kainan.
Nagkakatipon pa eh. Nakakapagsalita pa, nakakapag-preach pa yung tatay sa table. Pero ngayon wala na eh. Bakit? Kukuha ng pagkain yung anak, dadalhin sa kapitbahay. Anak, bakit hindi kaya tayo kumuha ng kanin? Ulam lang tayo. Ayos na to. Yung pala pulutan sa kapitbahay. You see, now, ang gusto ko pong makita nyo rito mga kapatid is, yung mga dati nating ginagawa, no, yun ang unti-unting tinatanggal ho ng dyablo ngayon, na kung tutuusin, natutunan ho ng ating mga magulang yan sa Biblia. Look at the principle, mga kapatid. Sabi nga ni David, "Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity." Now, in the New Testament, after many years, now in the Old Testament, ini-encourage na tayo na endeavoring to keep the unity of peace and the unity in the spirit in the bond of peace. You see? Now, malaking bagay po yan. Kaya, still, you get the time. Have a family meal time. Meal time. Have a family meal time. To be honest, mga kapatid, tingnan nyo mabuti. I-review ninyo kung ano nangyayari sa atin ngayon. Sino sa inyo rito ang mga may pamilya na nagkakatipon pa kayo pagdating sa kainan? See? Alam niyo mga kapatid, eto na lang sa amin dito. Nagbe-breakfast kami sa bahay. Dito na kami nagla-lunch at dito kami nagdi-dinner. Diyan sa mess hall, meron kaming table dyan para sa aming family. And other tables para sa mga staff at saka sa lang family. You see? Now look, kumakain kami dyan as a family. Pero nakakita po ako, punta po ako sa ibang mga simbahan, may mga full-time staff din sila. Kanya-kanya, kukunin lang ho nila yung kanilang pagkain doon sa kitchen and then bahala na sila kung saan nila dadalhin yung pagkain. Sabi ko, hindi ko gusto yan. Mas gusto kong nakikita ko na kumakain yung mga kasama ko. You see? Sama-sama kami. At mapapansin nyo po, kung sino yung kasama mo sa pagkain, yan yung close sa iyo. Pansin ko yan. Ako mismo, kung sino yung kasama ko sa kainan, yan yung lumalapit lagi sa akin, nakikipag-usap sa akin lagi, hindi aloof sa akin. Pansinin mo rin yun, napansin ko rin, yung hindi ko kasama lagi sa kainan, yan yung malayo sa akin. Now, basically mga kapatid, ganun lagi ang pagkakataon. Tignan niyo yung mga anak niyo na hindi niyo lagi kasama sa pagkain. Of course, iba yung married na. Pero yung mga anak niyo na hindi niyo lagi kasama sa pagkain, tignan niyo yung attitude nila. You know, sapagkat pagkakasama ko sila sa pagkain, inoobserbahan ko sila eh. Tinitignan ko yung ulam nila, tinitignan ko yung kanin nila. Kahit yung mga kasama kong staff na nasa ibang table, pero katabi ko lamang ho sila, tinitignan ko yung pagkain nila. Sabi ko, wala na kayong kanin. Kuha kayo doon. Wala na kayong ulam. Kunin itong ulam ko. Kayo na lang mabuhay. You see? But you know what? In doing so, na-encourage ko po sila. Nagiging close po sila sa akin. Na listen, kung ito ho'y nangyayari sa maramihan na katulad niyan, how much more sa pamilya natin? Are you with me? Hey, yun ang problema mga kapatid. Akala natin, wala lang yun eh. Wala lang epekto yun. Na nandyan sila, sige, padaan-daan lang sila kung saan-saan. No, meron. Of course, isang factor lamang po ito, pero napakalaking bagay po yung mealtime. Amen. Now, yung time na nai-spend po natin sa ating mga anak, yan po ay mag-i-enforce ng special bonding sa bawat anak natin na mag-i-stay po habang buhay. You understand that? Yung the time that you're spending and the time that you spend for your kids,
Yan po'y mag-i-enforce, magbibigay ho ng tibay sa bonding ninyo, sa bonding ng isa't isa, sa loob ng pamilya, na yan ang mag-i-stick habang buhay. You understand that? That's why namimiss natin yung bawat isa pag naghihiwa-hiwalay. That's why pagkasanay kayo na nasa table na ganyan, pagka nawala yung isa, mamimiss mo. You see, kahit alam mo kung saan pumunta. You see? For example, si Brother Jojo, yung anak niya, si Michael, nasa academy na ngayon. But I hope namimiss mo yun, Jo. Bagamat alam mong nasa academy, ha? Totoo yan. Magulang tayo, mga kapatid. Kasi kasama mo eh. Yung sa umaga na umaalis, na humihingi sa'yo ng pamasahe, sa umaga na kasama mo sa pagkain, o sa gabi na pag-uwi galing sa school, kasama kayo sabay-sabay na matutulog. Ngayon wala na. Bagamat alam ni Jojo na nasa academy na. Oh. Pero mamimiss mo. Kinikwento niya sa akin, nag-text sa kanya, boy, nararamdaman ko yung nararamdaman ni Jojo. Ha? Nararamdaman ko yan. You see, nung nasa Amerika kami ni Lerma, wala nang ibang ginawa, kundi gusto, tawag tayo. Makausap ko si Maki. You see? Alam niyo kung bakit? Kasi kasama namin lagi. Yung time na nai-spend natin sa mga anak natin, mga kapatid, yun ang nag-i-enforce ng ating bonding. Do you get me? Pero alam nyo, yun ay minsan ngayon, parang ano na natin, parang, yung pinababayaan na natin, parang loose na tayo sa bagay na yun. Baliwala na sa atin. Nandyan lang yan. Nasa siya, no? Nandyan lang yan, naglalaro. Mga kapatid, bakit hindi nyo sikapin na pag umuwi kayo, kayo ang kalaro ng anak nyo? Hindi yung pagka umalis, pastor, istorbo lang yung anak ko yan. Natutulog ako, galing ako sa trabaho, pabayaan mo lang yan dyan. Di, habang nakakatulog ka, di, sikapin. Kausapin mo yung anak mo. O sige, anak, ilutin mo nga yung noo ko. Habang hindi mo kailangan yung hilot-hilot na yun. Just for the sake of bonding, kapatid. You understand? Kapatid, ang sa akin dito, ang punto ko rito is, even the Bible, hanggat malapit sa atin ang ating mga anak, secured yung ating mga anak. Ba't parang amen lang ng babaeng naririnig ko, mga kapatid? Ba't? You see? You understand na minsan, mga kapatid, na-feel ng mga anak natin na sila po'y parang nagre-rebelde. Kasi hinahanap nila yung presensya natin na hindi natin maibigay. Yamang nandiyan din lang naman tayo. Nakikita tayo ng mga anak natin, pero hindi natin maibigay sa kanila yung oras na para sa kanila. Kaya ano nangyayari? Naghahanap sila ng outlet. You see, again, yung time na ini-spend natin, alalahanin nyo lagi yan, yung time na ini-spend natin sa ating mga anak, yun ang nag-i-enforce ng bonding natin. That will stay forever. Sa buong buhay nila. Kaya, alam nyo, may mga bata ngayon, 5 years old pa lang, marunong ng kumimkim ng sama ng loob. Alam mo, hindi ako mahal ni tatay. Mas mahal ni tatay yung kapatid ko. Bakit? Alam niya kung saan siya nag-i-spend ng time eh. Alam niya na mas marami siyang time na ini-spend doon sa kanyang kapatid kaysa kanya. But ang pinupoint ko, mga kapatid, kung mag-i-spend ka lang ng time sa iyong anak, itinitreasure din niya ng ating mga anak. Amen! Sana nagkakaintindihan tayo ngayong umaga, kapatid. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang problema, mga kapatid, wala sa eskwelahan. Ang problema wala sa atmosphere, wala sa environment. Ang problema nag-i-start sa tahanan. Ang problema, wala sana tayong mga street boys diyan kung maayos ang ating tahanan. Come on.
Wala na sana tayong mga pasaway sa eskwelahan kung maayos ang ating tahanan. Minsan sinisisi natin yung eskwelahan. Hindi ho. Bago nakarating na eskwelahan yan, loose sa ating bahay. Kaya, sana makita po natin na sa bahay pa lang natin, nandoon na yung pagkakataon, nandoon na yung plano ng Diyos na pwede po nating i-implant, ilagay sa isipan ng ating mga anak. No? So, God promotes unity in the home. Because if we can deal with the unity in the home, then we can attain peace in our home. Kaya minsan nagsisikap tayo, Pastor, bakit ganito kami sa bahay namin? Parang ang gulo ng bahay namin, parang hindi kami magkasundo. Ha? Bakit parang may problema kami? Problema lagi nag-a-arise. You know, now tingnan mo, ang unang-unang i-check natin sa tahanan natin is leadership. How is the leadership in the home? Secondly, how is the fellowship in the home? Harabang iniisip ninyo, grabe palang i-repair ko. Kapatid, talagang ganyan. Simulan na natin. Hindi dito pinag-uusapan kung gaano na tayo katanda. Ang pinag-uusapan natin dito is our home right before God. Because if our home is right before God, then God will bless our home. That's the key. That's the key. I don't care. Minsan may mga justification tayo. Pastor, matagal na yung misis ko ang nasusunod, pero ayos naman yung bahay namin. Sa tingin mo yan, pero how about sa tingin ng Diyos? You know, kapatid, ngayon, maaaring you can bear it, pero tandaan mo, may mga anak kayo. May mga anak kayo. Ang mahirap nito, pag may anak kang babae, so, siyempre, susundin niya rin kung ano nakita niya sa bahay niya. Kaya, ang pinakamaganda ho nito, there must be an agreement. There must be a basis ng inyong unity. And this is it. That's why, ang sabi ni Paul, endeavoring to keep the unity in the Spirit, in the bond of peace. Ang mga bata ho, pasusundin natin sila sa anong punto natin sila pasusundin. There must be a basis. And this is the basis. The only basis. Now, listen. Like what I've said last Sunday, subukan nyo po. Subukan nyo. Huwag nyong ipagkatiwala sa mga katulong ninyo ang pagliligo sa anak nyo. Sino yung malakas na amen dito? Huwag niyong ipagkatiwala sa mga katulong nyo ang pagpapakain sa anak nyo. Bakit? Yan ang the best time na i-spend ninyo sa inyong mga anak. Pakainin nyo. Kayo mismo magpakain. Bakit? Nag-i-enforce kayo, nag-i-establish kayo ng bond, ng bonding. Maganda yung bonding ninyo. Nag-establish. Yung pagligo, pag-prepare ng kanyang damit, bago matulog, that's your step 3 na ang gagawin. Sasabihin sa inyo next Sunday. So I hope, mga kapatid, itong mga nawawala na ito, mga sinabi ko po sa inyo ito yung mga nakikita ko noong araw, ito po yung mga nakikita ko noong araw sa mga magulang. Sabi ko sa inyo, 40 years ago, iba ho yung mga bata. Iba ho yung panahon noong araw. 40 years ago. Iba yung panahon. Pero mga kapatid, hindi ko lamang ito nakita mula sa kanila, pero napatunayan ko na ito'y biblical. In fact, noong araw noong araw, masyado lang tayong nag-capitalize sa kung tawagin privacy ngayon. Pero yung privacy natin ngayon, parang yun ang nagpahiwalay na masyado sa ating pamilya. Noong araw ho, mga kapatid, ewan ko kayong mga, lalo-lalo sa probinsya,
Nung araw, ang kwarto ho, isa lang. Pangkalahatan na yun. Isa lang ho noon ang dining room. Diyan lang, sa baba. Pag pag matutulog na, kaya nga ang kataga nung araw, akyat na. Pag sinabi mong akyat na, ibig sabihin nun, matulog ka na. Kasi ang CR ho nun, nasa baba din. No, all over the world ho yan. Ganyan ho ang konsepto. Maging sa Bible, in Bible times, the old time. Ganun ho yan. Lalong-lalo na sa Middle East. You see? Isang kwarto lang ho yan. Na ngayon, inadapt din natin yan dito sa Pilipinas. So, mga kapatid, ganyan din ang sistema natin. Kaya makikita mo nung araw, sino ang wala pa dyan sa higaan? Sino ang wala pa dyan sa kulambo? Sa loob ng kulambo. Yeah? Naalala niyo po yan? Pag tumingin ka ng gano'n sa loob ng kulambo, wala pa siya, Saan kaya yun? You see? Ang privacy nung araw, kulambo lang. Ay, yung iba, 14 din ang anak eh. Pero ang ibig ko sabihin, mga kapatid, nandoon yung kanilang banding. Nandoon. Masaya yung pamilya nung araw. Na ngayon ang hinahanap-hanap na natin. Pero ngayon, nag-content na lamang tayo sa, ganito na siguro ang panahon. Alam mo nangyari, sumunod tayo sa panahon, pero hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos. We're gone away from the Word of God. And we embrace the what? Yung social reform. Family reform. Yun ang in-embrace natin ngayon. Anong nawala sa atin? Yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya nawala na rin yung peace. There's no peace. There's no unity in the Spirit. Well, I hope may natutunan tayo ngayong umaga. Amen? Let's try to do it. I mean, we can go back to it. Alam niyo mga kapatid, meron ho dito mga pamilya na kinakausap, nagpapasalamat sa akin, at na muling na ibubukas. Alam niyo, ang concern ko po ngayon, ay of course, yung hindi na po yung mga dating mga pamilya na, alam niyo na, sinasabi ko na yung sa old time. Pero mga kapatid, ngayon nag-aasawa na yung mga anak natin eh. Marami na ako mga kinakasal. Yung isa, yung iba, kinakasal ko rito sa, na wala pang anak. Yung iba, kinakasal ko may anak na. Pero kinakailangan matutunan nila ang prinsipyong ito, mga kapatid. Pag hindi nila natutunan ito, ilang pasaway ang kakalat dyan dahilan sa isang tahanan, na wala po itong ganitong klaseng unity. God promotes unity in the home. Kaya i-review nyo. Pag uwi ninyo, alin yung mga noong araw. Alam nyo, hindi ho masama na makipag-usap minsan sa mga matatanda. Ako gustong-gusto ko yan eh. Nakikipag-usap ako sa mga matatanda. Noong araw, alalahanin nyo, paano po ba kayo nanligaw kinanay? Alam mo anak, nung niligawan ko yung nanay mo, 1 kilometro ang distansya namin. Hindi ka makalapit. Yung tatay niya pa nakabantay. Ang mahirap nito, bawal pang tumingin sa kanya. You see? Pero alam niyo mga kapatid, ito yung mga nawawala na ho ngayon. Kaya maganda ho makipag-usap. Subukan niyo makipag-usap sa mga matatanda. And they will tell you the Bible way. Amen? All right. Shall we all stand, please? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa aming pinag-usapan ngayon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang salita niyo na nahayag po ngayon. At patuloy po kayong gumawa, Panginoon, sa bawat isa na maipapakita po namin, Panginoon, ang pamamaraan ng inyong salita at ang salita niyo ang lagi pong pagyayamanin namin sa aming pamilya upang ma-attain po namin, Panginoon, ang kapayapaan sa aming pamilya. O Diyos, ako po'y nag-aalala. Ako po ay nalulungkot sa dami ng mga pamilya na nagkakahiwalay, sa dami ng mga pamilya na hindi nagkakasundo, sa dami ng mga bata ngayon ang liwaliw, Panginoon, dahilan sa isang pamilya na hindi po nagkakasundo sapagkat hindi po nila alam ang tanging paraan ng pagkakasundo. O Diyos, nawa po ang mga salita na nabibitawan po namin dito sa pulpitong ito.
ito po ay magsilbing gabay ng bawat pamilya at maging sa mga bata. Salamat po at ito po'y dapat hanapin ng mga bata at dapat i-implement ng mga matatanda. Ito po ang aking samadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.